Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo, kasangga nyo, si Mr. Jake Pomperada. Ano bang topic natin for today? There are no shortcuts for success. Agree ba kayo guys? Walang shortcut sa success sa buhay ng tao. Not unless manggamit ka ng tao or gumawa ka ng illegal na mga hakbang para ma-achieve mo ang success. Meron naman nagwawagi sa ganyan na mga paraan, pero ang kanilang success ay very short-lived. Most likely, makukulong sila or mapapahiya. Lahat ng tao, kahit mayaman na, asyendero, or ipinanak sa magandang pamilya na may kaya, ay gusto talaga maging successful. Wala naman akong nakitang tao na hindi gusto maging successful sa buhay. Pero guys, in reality, ang success guys is a process. Along the way, nakaka-encounter po tayo ng mga challenges, failures, kabiguan, bago natin ma-reach ang ating gusto sa buhay. Pero sa aking experience guys, isang bagay lang ang dapat natin tandaan. Keep going and pray to God. Ano pong ibig sabihin ng keep going? Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo sa hamon ng buhay. Time will come, kahit nadadapa tayo, no? Nafe-fail tayo, ay nagbibigay po ito ng inspirasyon sa atin, lakas. Depende po kung paano natin tatanggapin ang mga challenges at failure at problema along the way bago natin ma-reach ang goal natin sa buhay. Believe me, I've been there in that situation many times in my life. Palagi ko lang iniisip, okay lang, I will do my best. Time will come, all these failures that I experience, gastos, sama ng loob, kalungkutan, frustration, ay mawawala. Kasi ma-reach ko po ang aking goal. Kahit anong goal guys, basta hindi lang sobrang taas, ma-reach natin yan paunti-unti. Okay? Kasi karamihan sa atin ay palagi po tayong naiinip. That's normal. No? Impatient. That's normal sa isang tao. Lahat tayo may time talaga na impatient. Gusto mo talaga lumundag from point A to point Z. Hindi ka padadaan ng B, C until ma-reach mo ang Z. Yun po ang number one na hadlang sa atin. Gusto natin madalian. Kung gusto natin shortcut, mapipilitan po tayo gamitin ang ibang tao for our own personal gratification para ma-reach lang natin ang ating goal na ginamit natin sila. Masisira ang ating pangalan, makagawa tayo ng kasalanan, o makalabag tayo ng batas dito sa mundo kasi gusto natin shortcut, mangdaraya tayo. For example, nagbibenta tayo ng bigas, hindi pala ito 100% na magandang uri, hinahaloan natin. Kung may gasoline station natin, lagyan natin ng tubig, masisira ang makina ng sasakyan ng customer natin. By the end of the day, yes, naloko mo sila. Nakakita ka ng malaking pera, pero hindi yon permanente. Time will come, madiscover nila na ang binibenta mo palang gasolina ay may halong tubig. Masisira ang pangalan ng business mo, pati ikaw pwede ka pang ma-file ng kaso. Once your reputation is being destroyed, mahirap na po ibalik guys. Tandaan nyo yan. Pero kung honest ka, kahit maliit lang ang kita, tuloy-tuloy lang, time will come, makakaipon ka talaga. Isipin natin, babaan muna natin ang ating lifestyle kung hindi pa natin kaya. Pataas-taasin natin ang ating lifestyle kung may sobra na po tayo. At guys, always ko sinasabi, kung medyo maganda ng ating kalagayan sa buhay, kahit paano, hindi naman super yaman, try natin tumulong sa ating kapwa. Ang dapat tulungan, may iba kasi mga loko-loko din. Nagkasakit, humingi ng tulong, binigyan mo ng gamot, gumaling, bumalik sa bisyo, sigarilyo, alak, drugs, sugal. Yan guys, kontra ko yan. No? Kasi baliwala ang tulong nyo sa kanya. That's why hindi na ako tumutulong sa mga ganitong mga tao. No? Waste of money, waste of resources lang yan. Baliwala. No? So, always remember, work hard, set your goal, and then try to make your own destiny.
The rest, ipaubayan natin kay Lord. Siya lang may alam kung ano ang plano para sa atin, no? Kahit nahihirapan tayo, kung kailangan natin umiyak tayo para mapalabas natin ang ating sama ng loob sa mga problema na dumarating, sa mga tao sa paligid natin na bibigay sa atin ng pinapahirapan tayo. Always remember, hindi lahat ng panahon nandyan ka sa posisyon na nasa baba ka. Ako guys, no, I will not mention, more than 20 years, hindi ko akalain na ma-reach ko ang goal ko na makapagturo sa gusto kong school. Kasi may tao din na ayaw sa akin. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Sa ngayon, natatawa lang ako kasi siya na-discharge na sa posisyon, no? Napalitan na siya, no? Marami nang dismayado. At sa akin, no, binigyan ako ni Lord ng mga tao na gustong bigyan ako ng opportunity. Hindi ko 'yon binabasura. Binibigyan ko ng sulit na serbisyo, pagmamahal sa mga estudyante, sa mga co-teacher ko. Kasi alam ko, I don't want to waste this opportunity given by God. Kahit sa negosyo, may mga negosyo din ako na hindi naging successful until such time may nakita akong business, hindi naman sa kalakihan, pero at least maganda ang takbo ng negosyo. Hindi naman palagi, seasonal lang kung may client, pero okay lang yon. One time, may business partner ako, niloko ako, pero okay lang. Alam naman mga tao kung anong ginawa niya, wala nang naniniwala sa kanya. I just leave it to the Lord. And then ang nawala kong pera, nabalik, sobra pa, 3 folds pa sa nawala sa akin. So tandaan nyo, no? Life is very good, life is short, and then alam ko guys, no? Basta gawin mo lang ang nararapat, ma-achieve mo talaga ang gusto mo sa buhay. Basta manalig ka, work hard, and then a little bit of luck. May swerte din kahit paano. Yun lang po guys, sana po na-inspire ko kayo sa aking kwento, no? Dito po, no? Ay, marami po akong kwento, isa-isahin lang natin. Again, I will not mention any specific name or places, ganun yun lang. Kasi maraming nagre-react, no? Sa mga ano ko, natatamaan siguro na mga discussion ko. Ako, tanungin nyo ko kung anong masasabi nila sa personality ko. At my age right now, 47 years old, wala na po akong pakialam sa kanila. Basta wala lang akong binabiolate na law, cybercrime law, bata sa Pilipinas or sa abroad. I have to speak out, no? Para mabigyan kayo ng gabay, para maiwasan nyo ang mga taong mga balasubas, mga pobre, feeling nila mas mataas sila. We are all created equal guys, no? Tandaan nyo yan, no? Walang taong nakakataas sa atin. Parehas lang tayo sa mata ng Diyos. Siguro materially mayaman sila, pero wala silang right na tapakan kahit sino man, no? Ang kaparapatan, ang pagkatao ng isang tao because mayaman lang sila. Hindi po ako believe sa mga ganinyon na mga tao. By the end of our lives, parehas-parehas lang tayo ilalagay sa 6 feet below the ground. Yun lang po guys. Thank you sa inyong panonood at suporta sa sa channel ko. So once again, success in life is a journey. Wala pong shortcut. Wala pong shortcut sa success ng isang tao. Ingat po tayo lagi. Mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. Please follow me in my Facebook and YouTube channel. Please subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kita po tayo sa sunod na video.